Two of Britain's most popular pop groups have begun the biggest chart war in 30 years. Noong mid-90s mga idol ay nagkaroon sa UK ng napakalaking rivalry sa pagitan ng mga bandang Oasis at Blur, kung saan nga ay pinaglabanan nila kung sino ang pinakamalaking banda sa UK ng kanilang henerasyon. Isang rivalry na masasabi nating naging isang malaking dahilan ng pagkawasak noon ng bandang Blur. Pero ito rin ang isa sa dahilan kung bakit naman isinilang ang naging pinakasikat na virtual band sa kasaysayan na Gorillaz. Ano nga ba ang dahilan kung bakit naisipang bumuo ng bokalista ng Blur na si Damon Albarn ng isang virtual band? Bakit siya nagtago sa likod ng mga cartoon characters na miyembro ng bandang ito? Halika at mas kilalanin natin ang bandang Blur. Sabay-sabay nating halungkayin ang kwento ng banggaan nila ng bandang Oasis. Alamin natin kung paanong isinilang ang most successful virtual band of all time na Gorillaz. At kayo ang magpasya sa huli mga idol kung sino nga ba ang nanalo sa rivalry sa pagitan ni Damon Albarn at sa magkapatid na Gallagher ng Oasis. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na din ang video ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Welcome to 1988, noong magsimulang mabuo ang bandang noong una ay tinawag na Seymour sa London, England. Kinabibilangan ito ng bokalistang si Damon Albarn, gitaristang si Graham Coxon, bassist na si Stephen Alexander James at drummer na si David Rowntree. Matapos i-reject ang pangalan ng kanilang banda ng kanilang record label na Food Records, binigyan sila ng mga ito ng mga pagpipili ang bagong pangalan at doon nga nila nakita at kinuha ang pangalang Blur. Hindi naging maganda ang simula ng banda dahil halos langawin ang kanilang debut album na Leisure na nai-release noong August 26, 1991 at naging dahilan nga yan mga idol para magkaroon sila ng pagkakautang na 60,000 pounds na nagtulak sa kanila para magpasyang mag-tour sa US noong 1992 sa pag-asang makakakuha sila doon ng success. Pero kasamaang palad kasagsagan nyo ng kasikatan ng grunge music kaya hindi umubra at walang nagka-interes sa style ng tugtugan ng Blur na lalong nagpabagsak sa kanila, lalo na at makalipas ang 2 buwan nakaramdam na ng pagka-homesick ang banda. Kaya naman nagpasya sila magbalik sa UK. Pero ang problema nagulat sila noong natuklasan nila na napag-iwanan sila ng kasabayan nilang banda noon na Suede. Sobrang success ang nakuha ng mga ito habang nasa US ang Blur, kaya naman nauwi yon sa muntikang pagtanggal sa kanila ng Food Records. Lalo na at nagmamatigas ang bandang sundin ang kagustuhan ng naturang record label na sumakay ang banda sa nauusong musika na grunge music. Mas nanindigan palalo ang Blur na gawin ang kabaligtaran nito mula sa style ng buhok, pananamit at tunog. Muling bumagsak ang pangalawa nilang album na Modern Life is Rubbish noong May 10, 1993. Kaya naman sobrang sagad na ang pasensya noon ng kanilang record label sa katigasan ng kanilang ulo na dumating pa nga sa punto na hindi na nga sila umaasa na sisikat pa ang banda. Pero pinatunayan naman ang Blur na kaya nilang sumikat sa kanilang sariling style ng musika. Nagawa ng pumasok sa number 1 at na-certified pa bilang 4 times platinum sa UK ang kanilang album na Parklife noong April 25, 1994 at sinasabing isa ang album na ito sa dahilan ng pagsabog ng Britpop na mas pinatibay pa ng pagsikat ng debut album ng Oasis na Definitely Maybe sa parehas na taon. At bilang dalawa sa mga pinakasikat na banda noong panahon na yun sa UK, hindi na rin naiwasang mapagkumpara ang mga ito. Pero kahit gano'n naman mga idol, wala namang naging masamang tinapay sa pagitan ng dalawang banda noong mga panahon na yun, hanggang dumating na nga ang pagkakataon na nakakuha ng number 1 single ang Oasis sa UK music charts. Syempre bilang kaibigan,
agad namang umattend ng party si Damon para i-congratulate ang banda, pero pinagsisihan niya ito dahil halos isampal umano ni Liam Gallagher sa kanyang pagmumukha ang pagkakaroon ng mga ito ng number 1 na kanta. Dito niya napatunayan na mayroon pala talagang kompetisyon na nangyayari sa pagitan ng kanilang mga banda, kaya sa sama ng loob ay parang nasabi ni Damon sa sarili na sige, tingnan natin. Kaya nasundan yun mga idol ng direktang banggaan ng dalawang banda noong August 14, 1995 dahil sinadyang isabay ni Damon Albarn ang release ng single nilang Country House sa Roll With It ng Oasis. The British Heavyweight Pop Music Championship. In one corner, 4 young middle-class men from the south of England, collectively known as Blur, and in the other corner, 5 young working-class men from Manchester, called Oasis. Nalalong nagpainit at nagpaingay ng rivalry sa pagitan ng dalawang banda na dahil nga sobrang naging trend yun sa UK noong mga panahon na yon, ay naihambing pa nga ang rivalry ng dalawa sa naging rivalry ng The Beatles at The Rolling Stones. Talagang dinumog ng mga fans ang mga tindahan ng records dahil ang pagbabasehan ng naturang laban ay kung sino ang may pinakamalaking benta ng singles ng dalawang banda. Tinagurian ito mga idol bilang Battle of Britpop na sa huli ay nangibabaw nga dyan ang Country House ng Blur na kasama sa kanilang album na The Great Escape noong September 11, 1995. Tinalo nila dito ang bandang Oasis. Hello, we're Blur, we're number 1 and we're going to be camping it up later on top of the Pops. Ang problema ay naging panandali ang tagumpay lang yon mga idol dahil bukod sa nag-number 1 at na-certified pa bilang 17 times platinum sa UK ang album kung saan kabilang ang Roll With It ng Oasis ay naging worldwide success din ito. Nagawa nito mag-number 4 sa Billboard 200 at na-certified pa bilang 4 times platinum sa US. Kaya naging malaking sampal ito sa Blur lalo na kay Damon Albarn na mula nga sa pagiging people's hero sa maliit na panahon ay bigla itong itinuring na isang talunan, kaya hindi na iwasang makaranas ang banda noon ng pressure at kalaunan nga ay pagkakaroon na rin ng problema sa pagitan ng mga miyembro na nauwi pa nga sa saglit na hiatus. Pero ganun pa man ay bumalik din naman ang mga ito agad at inirelease ang kanilang panglima at self-titled album na Blur noong February 10, 1997 kung saan nga ay mas lalo silang tumaliwas sa nauusong tunog noon, kaya naman lalong sobrang kabado ang kanilang record label. Katunayan ay gumawa pa nga sila ng kantang Song 2 para gawing katatawanan ang Smells Like Teen Spirit ng Nirvana. Pero sa hindi inaasahan, dito pa sila nakapasok sa number 61 ng Billboard 200 at na-certified pa nga ito bilang gold album sa US. Ganun pa man syempre, hindi naman naging sapat yun kung ikukumpara sa naabot ng Oasis. Naglabas pa muli sila ng album na 13 noong March 15, 1999 na naging pang-apat na sunod-sunod nilang number 1 sa UK. Pero dahil nga lumayo na sila sa tugtugang Britpop sa album na ito, nakaranas sila ng matinding pang-aasar sa mga kritiko na sinasabi pa ng iba na nagbago umano ng tunog ang Blur dahil sa pagkatalo umano ng mga ito sa Oasis. Pero kung ano pa man mga idol ay dito na rin naman nagsimula ang pagkakaroon ng personal na problema ng ibang miyembro ng banda, kaya naghiwa-hiwalay muna sila dito at nag-focus muna ang iba sa kanilang mga solo projects. Samantala habang nanonood si Damon Albarn ng MTV na kasama ang roommate nito na cartoonist na si Jamie Hewlett ay napansin ng dalawa ang matinding kasikatan noon ng mga manufactured pop stars at boy bands na ayon sa kanila ay mas nakatuon lamang sa pagsikat at pagkita ng pera kaysa sa pagkakaroon ng creativity at authenticity. Nakaramdam sila ng pagkainis noon, pagkainis na naging dahilan nga para mabuo ang idea ng paglikha ng dalawa ng kanilang sariling manufactured band. Banda umanong walang pinagkaiba sa mga sikat na pop music artist ng mga panahon na yon, na kontrolado umano at kumikilos lang depende sa kung ano ang gusto at plano ng mga malalaking tao sa likod ng mga ito. Masakit na katotohanan yan mga idol sa mga hinangaan nating boy bands at pop idols noong 90s at early 2000s. Alaga sila ng malalaking producers o kumpanya, kaya kung hindi man lahat ay karamihan sa kanila ay walang problema sa paggawa ng mga kanta o pag-iisip ng mga marketing strategies. Lahat ay inihahayin na lang sa kanilang harapan. Ang tangi lang nilang gagawin ay kumanta, mag-perform at gawin ang kagustuhan ng kanilang kumpanya. Ang iba nga ay inihahan tulad pa sila bilang mga puppet, kaya ginaya ang ideyang ito ni Damon Albarn at ni Jamie Hewlett. Pero sa halip na
pagpapa-audition ng mga miyembro, binuo nga nila ang bagong banda na ang 4 na mga miyembro ay mga cartoon characters. May sariling mga pangalan, ugali at ginawan din ang bawat isa sa mga ito ng kani-kanilang kwento ng buhay. Uma-attend din sila ng mga interviews at kumakanta ng live na gamit ang holograms at visuals. Makikipag-collaborate si Damon sa ibang music artist para makagawa ng mga kanta na i-animate naman ni Jamie ang mga cartoon characters para magmukhang sila ang tumutugtog. At ito na nga ang simula ng banda na tinawag nilang Gorillaz. Noong March 26, 2001 ay na-release nila ang debut at self-titled album na Gorillaz sa UK. At noong June 19, 2001 naman sa US, kabilang dito ang mga singles na Clint Eastwood, 19-2000, Rock the House at Tomorrow Comes Today. Nakakikitaan ng pagpasok ni Damon sa mga style ng musikang hindi niya nagawa sa Blur. Pinaghalo niya dito ang hip-hop, reggae, electronic elements, Latin music at punk rock na kung dati ay hirap na hirap silang pumasok sa US sa banda nilang Blur, bigla namang niyakap doon ang musika ng Gorillaz. Pumalo ito mga idol sa number 14 ng Billboard 200 at bumenta pa doon ng mahigit sa 2 milyong kopya. Hindi lang ito sa US pumatok dahil bumenta din ito ng mahigit sa 7 milyong kopya sa buong mundo. Sinundan nila ito ng malawakang tours at kung itatanong nyo mga idol kung papaano, gumagamit nga sila doon ng holograms para cartoon pa rin ang makikita sa stage na syempre makikita naman ang totoong artist na kakulab nila sa bawat kanta. Ganun na rin ang mga voice actors ng bawat cartoon characters. Andun din sa stage si Damon Albarn, pero yun nga lang malimit itong nakapwesto sa likod ng screen. Noong matapos ang kanilang mga projects at mga tours, nagsimula ng bumuo ng bagong album si Damon Albarn. Pero yun nga lang hindi para sa Gorillaz. Nagsama-sama kasi muli noon ang kanilang bandang Blur. Nag-release sila ng kanilang album na Think Tank noong May 5, 2003. Pero noong matapos ang mga tours para suportahan ang album na ito, bumalik naman si Damon sa Gorillaz para mabuo naman ang follow-up album na Demon Days. Na-release ito noong May 11, 2005 kung saan andito nga ang kantang Feel Good. Nag-number 1 na ito sa UK at pumalo naman sa number 6 sa US. Nagawa nitong bumenta ng mahigit sa 8 milyong kopya sa buong mundo. At sa mga panahong yun mga idol, may pagkakataon na din na nagpapakita na si Damon sa stage sa kanilang mga tours. At alam nyo ba mga idol, umaabot nga ng mahigit sa 50 mga music artist ang regular na nakikipag-collaborate kay Damon para mabuo ang mga album ng Gorillaz. At hindi lang sila basta-bastang mga music artist dahil ang ilan sa mga ito itinuturing ng haligi ng industriya ng musika. Kaya naman bawat album na ilabas ng Gorillaz ay laging may bagong style ng tunog, katulad lang din ng ginagawa ni Damon sa kanyang bandang Blur na wala nga makahula kung anong klase o tipo ng musika ang sunod niyang ilalabas. Naging kahinaan man ang ganitong style ng Blur na hindi nga nagfo-focus sa isang style ng musika, gumana naman ito ng ayos sa Gorillaz dahil bukod nga sa catchy ang tunog ng kanilang mga musika, isa pa nga sa gusto ng mga tagahanga sa mga sulat ni Damon, hindi nga lang siya nakafocus sa paglika ng magandang tunog. Marami sa kanyang mga kanta ay tumatalakay sa mga importante at malalaking issue sa ating paligid. Hindi rin siya nadidiktahan ng kahit sino. Sinusubukan lagi ni Damon Albarn na maging kakaiba at original. Let's allow ourselves not to let music industry rules dictate how we should make music, and that's what the Gorillaz have done, right? Nagkaroon pa mga idol na mga sumunod na album ang Blur. Ang pangwalong The Magic Whip noong April 27, 2015 at The Ballad of Darren noong July 21, 2023. Samantalang ang Gorillaz naman ay nagkaroon pa ng 6 pang mga albums. Ang Plastic Beach noong March 3, 2010, ang The Fall noong December 25, 2010, Humans noong April 28, 2017, The Now Now noong June 29, 2018, ang Song Machine Season 1 Strange Times noong October 23, 2020 at Cracker Island noong February 24, 2023. Nito lang January 29, 2025 ay naglabas pa nga ang Gorillaz ng video para i-celebrate ang 25th anniversary ng banda. Sa kabuuan ay nagkaroon ang bandang Blur ng 9 na studio albums, 5 compilation albums, 6 na live albums, 2 video albums at 35 singles. Samantalang ang Gorillaz naman
naman ay nagkaroon ng 8 studio albums, 3 compilation albums, 3 video albums at 46 na singles. Kung iisipin natin kung gaano ka-successful, gaanong kadaming awards at ilang mga arenas ang napupuno nila sa kanilang mga tours mula noon hanggang sa ngayon, ay mapapaisip tayo kung babalikan natin ang naging rivalry ni Damon Albarn sa magkapatid na Gallagher ng Oasis. Kanino nga ba ang naging mas makulay ang karera sa kanila? Kanino ang gugustuhin mo? Ang Oasis ba na nakakuha ng mas matinding kasikatan pero nawala agad noong 2009, o mga banda ni Damon na Blur at Gorillaz na patuloy pa rin nagbabahagi ng musika hanggang sa kasalukuyan? Pag-usapan natin yan mga idol sa comment section. You are for me the most interesting British musician. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Paki-like na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.